Hello mga palangga! Long time no see, it's been a while. Ito nga pala ang aking mga halaman, favorite spot nila dito kaya pinapaarawan ko muna sila. Lalo na itong prayer plant na super sensitive kaya naman lagi ko rin naman siyang pinagdarasal. Wow, it's a very good weather today. Blue sky, beautiful weather. Share ko lang, dito sa UK, supported ng government ang solar panel and they've even provided funding para sa mga low-income households. O, di ba? Meanwhile, sa Pilipinas, hi, luto tayo? Mga kasangkapan, Japanese rice, Japanese panko, Japanese curry mix, white onion, mga patatas ni Princess Sarah at Becky, carrots na padala ni Bugs Bunny, olive oil, vegetable oil, salt, pepper, butter, and flour. So first step kong ginagawa is to cut the chicken breast into butterfly. Naalala niyo ba yung kanta ni Mariah Carey na Butterfly? Spread your wings and fly, butterfly. Oh, let's pound the chicken na. Bao, pao, zang, bao, pao, zang. Kabilang side naman. Zok, sok, pao, zok, sok, pao. Tusok-tusok on both sides. Para mas magnuot ang asin at paminta. Oh, sila na ang next. Don't forget the other side. I use olive oil when cooking, pero you can use any kinds that you desire. Kung ano yung sinasabi ng puso mo, go! Suportahan ta ka. Habang pinapainitan natin ng oil to low medium or medium heat, maghiwa tayo ng sibuyas para multitasking. Pilasin natin ang mga balat ng sibuyas. Ang sabi ni AI, when you cut an onion, you break its cells, releasing a gas that acts as a defense mechanism. Ikaw ba yan? Ating ihango ang sibuyas sa kalan. Ang paraan ng pagluluto ng sibuyas ay ang tinatawag na sweating. Minimum 30 minutes, usually 1 hour ko itong ginagawa. Naaalala niyo pa ba si Princess Sarah at si Becky? Sila ang simbolo ng women empowerment, full of resilience and kindness sa kabila ng kalupitan na sinapit nila kay Miss Mitchin. Sa paghiwa naman ng mga patatas, ang turo ni Becky ang aking sinusunod. Medium size pala itong gamit ko ng patatas kaya hiniwa ko ito sa 4 para bite size lang. Walang rules sa paghihiwa kaya your choice, your hiwa, mix. Hello Bugs Bunny! Salamat sa paayuda mong carrots! Kaya naman ikaw ang favorite kong character nung bata pa ako. Hehehehe. Ganyan lang ang paghiwa. Ayan na sila. Sino ba talaga ang nauna? Ang itlog ko ang manok. Aba, malay ko ba kung sino? Tanong natin sila. Para! Sino ba talaga ang nauna? Ang itlog o ang manok? Sino? Tara, let's bread the chicken breast. Ito nga pala ang 3-step process for breading. My left and my right. Hold and advice. Clean and right. Ginamit ko ang aking kaliwang kamay for the dry ingredients at ang aking kanang kamay for the wet ingredients. Pwede rin namang vice versa kung saan ka komportable. Less than 1 cup na lang pala natitira sa Japanese rice pero okay lang yan, dalawa lang naman kaming kakain. So, kailangan lang natin hugasan yung bigas bago lutuin upang maalis yung mga dumi, alikabok at sobrang starch kagaya niyan. Lalo na yung Japanese rice, mas starch sila. So, after 4 to 5 times na hugasan, ayan na siya, mas clear na. At malinis! Niluto ko muna ng 10 minuto ang mga patatas bago ko isinali ng carrots. Susunod, magsalin ng 3 tasa ng mainit na tubig. Halo-haluin at takpan ng kalan. Vegetable oil.
Sa pagprito naman ng manok, ang gamit ko ay vegetable oil. Usually, ang gamit ko is olive pomace. Maganda siya pang frying pero dahil sa wala tayong ibang oil, okay na to. Lutuin ang inihandang breaded chicken ng 5 minuto bawat panig, so total of 10 minutes. Natapos na ang 10 minuto, ngunit kapag hindi pa pantay ang kulay, hayaan lang ito hanggang sa maging golden brown ang magkabila ang panig. Habang nag-aantay, ating tignan kung luto na ba ang ating patatas at carrots. Gumamit lang ng tinidor, kusot-kusotin ito, at hayaan! Luto na siya! Golden brown yan! Hanguin at ilagay sa platong may paper towel para ma-absorb ang excess fat, ma-improve ang texture at ma-enhance ang food safety. Okay na to. Tayo nang bumalik sa ating tampok na ulam. Subukan nating huli kung may lambot na ang patatas at carrots. Take note ha, dapat hindi talaga malambot na malambot dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagluluto natin. Ito na ang sikreto sa masarap na Japanese curry. Sa isang pakete may 4 na bloke. Putulin ito sa 4 na piraso at isa-isa natin itong tutunawin. Tayo ay gagamit ng soup ladle para mapadali ang ating pagtutunaw. Maghango ng mainit na sabaw sa soup ladle at gumamit ng kutsara na magsisilbing instrumento sa pagtunaw ng bloke ng curry. Panoorin! Mga palangga, patience is a virtue. Huwag mag-shortcut. May curry na tayo. Kapag tunaw na ang ikahuling bloke, takpan ng kalan at hayaang kumulo ang sabaw ng mga 10 minuto o hanggang sa lumambot ang patatas at carrots. A few moments later. Ayan, kumukulo-kulo na siya. Tignan din kung malambot na ang patatas at carrots sa inyong nais. Ox na daw, sabi ni SpongeBob. Huli man, pero ito talaga ang nagpapasarap. Maglagay ng 1/4 cup na mantikilya para linamnam ulam sa sarap. Halu-haluin hanggang sa matunaw ang mantikilya. Ayos, luto na! Woohoo! Tayot na't maghiwa! Iniwa ko lang ito for presentation purposes, pero pwede rin namang hindi hiwain. Plating na! Sa sobrang laki ng manok, hindi na siya nagkasya, kaya inisa-isa ko na lang siya, hindi ko na isinama lahat. Epic fail yan! Hindi ko kasi nainit ng maayos yung kalan eh. Elevate pa more. Maglagay tayo ng furikake seasoning.
Tada! Ang tigahusga. Kain tayo. Masarap. Approve. 2 thumbs up. Mas masarap. Thank you. You're welcome! This video is dedicated to my unggoy, Tina, Woohoo, haha. and inspired by our one and only OG, It's my birthday today. Minowski in the house that you love! Pew, 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 pew.